So isang magandang umaga po sa ating lahat. So good morning po sa ating lahat. Okay po, kumusta po ang maulang linggo? Okay, nandito pa rin ho kayo. Amen? Rain or shine, dapat tuloy ang panambahan natin sa Panginoon. So dumako na po tayo ngayon sa last part ng ating pong sermon, the title, The Man in My Mirror. So this is a part 4. Para I think ito po yung pinakamahaba na isang buwan ho nating tinalakay, itong Romans chapter 3, no? So, dumako tayo muli dahil lang ating pong style of our service is verse by verse series of ating sermon. So, dumako po tayo din sa last part na lang po, no, para hindi nahugaan ng kamakahabaan po yung ating pong babasahin. Yung pinaka-last part na lang po, verses 19 and 20 na lang po. Dahil ito po yung pinaka-last part. Part 4. Sabi dito, ngayon alam natin na ang lahat ng sinasabi ng kasulatan ay para sa ating mga Hudyo na namumuhay sa ilalim ng kautusan. Para walang maidahilan ang sinuman na hindi siya dapat parusahan. Ang lahat ng tao sa mundo ay mananagot sa Diyos. Verse 20, sapagkat walang sino man na ang ituturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sa halip, ipinapakita ng kautusan sa tao na makasalanan siya. Manalangin po tayo sa Diyos. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon dito po sa last part ng aming series, The Man in My Mirror. Nawa po Panginoon, ang last part na ito ay lubusan naming maintindihan ang kalagayan po namin bilang isang tao, bilang isang mananampalataya ho ninyo, aming Ama. Salamat dahil sa biyaya lamang niyo po kami ay naligtas, hindi sa pamamagitan po ng pagsunod sa kautusan, hindi po sa paggawa ho ng mabuti, kundi dahil sa aming pananampalataya sa bugtong na anak na walang iba ang aming Panginoong Jesucristo. Salamat po ng marami, aming Ama, at nawa po, ikaw lamang po ang dapat na maparangalan, maluwalhati, Panginoon, sa buhay namin. Sa tanging pangalan po ni Kristo Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Palapakan natin muli ang Panginoon. Sabihin niyo sa inyong katabi, pagpalain ka ng Diyos na paikinig mo. Yes. So ating natalakay po sa ating sermon, The Man in My Mirror. Number 1 po is sin is universal problem. Number 2, sin is an ugly problem. Dumako tayo sa verse 19 and 20. Roman number 3, sin is an undeniable problem. So ang kasalanan ay hindi matatanggi. Ito po ay pinakasuliranin o ito po ang pinakaproblema sa lahat. Sabi ho doon sa ating talata na ating binasa mula verses 19 up to verse 20, dumako tayo sa verse 19. Letter A, man's sin is declared by the law. Man's sin is declared by the law. Ang kasalanan ng tao ay ipinapahayag ng batas. Again, verse 19, basahin natin muli. Sabi dito, ngayon ay nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan, iyon ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan, upang matahimik ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. So dito po ating po makikita ho dito na tinapos po ni Apostol Pablo ang mga argumento. Anong argumento na ito? Na argumento na ang tao po sa kanilang paggawa ng mga kasalanan na patunayan lamang ho ng tao na siya po ay guilty. Amen? Guilty po ang tao sa harapan ng Diyos. Everyone is guilty before God. Jew and Gentile alike, men and women have a form of righteousness called relative righteousness. So meron nga ho silang katuwiran, pero ito po ay pansarili lamang na katuwiran. Kaya kung babasahin po natin ang New King James Version, sabi ho dito, in English version ho ng verse 19, para makuha po natin yung mensahe po ng verse 19. Sabi dito, now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth may be stopped. Doon ho tayo. That every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God.
in verse 19 that the first purpose is that every mouth may be stopped. Now, why does Paul go to the mouth? Well, the mouth is the instrument by which people justify themselves. So, tama po. Ang tao mismo po, tayong tao po, pag makalulusot po tayo sa mga maling ginawa ho natin, pipilitin ho nating lumusot. Tama po ba ako? Amen? Di ba pag meron tayong mga nagawang pagkakamali, gagawa tayo ng paraan para tayo po ay makalusot. Yan po ay kitang-kita ho natin ang liwanag ho dyan na mensahe po sa Eden. Ano ho yung mensahe sa Eden? Nung nagkasala po ang tao, tignan ho ninyo ang senaryo. Habang ang Panginoong Diyos po ay naglalakad sa halamanan, sa Eden. At napakinggan ho ng unang tao na hinahanap siya. No? Ang sabi niya, Eden. Ay, Eden pala. Adan, nasan ka? O di ba? Nagtago po ang Adan. Anong sabi ni Adan? Panginoon, nung narinig ko po ang boses mo, ako po ay nagtago dahil ako po ay hubad. Anong sagot niya sa verse 11? At sinabi niya, sino nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inuutos ko sa iyo na huwag mong kainin? Anong sagot ng lalaki? Sabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo, verse 12, ang babaeng ibinigay mo na aking makakasama ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ito'y aking kinain. Ibig sabihin po, gumawa ho ng lusot. Sinisi po sino? Si Eva. Di ho ba? Para pag ang nagsinasabi, kung hindi mo pinigay sa akin, yung babae, sana hindi ko kinain yun. Tama po ba? Tingnan ninyo ho. I-analyze ho ninyo. Madali naman sabihin ho ni Adan, opo, Panginoon, kinain ko po. Pwede niyang aminin agad eh, kasi sinong kausap ho niya? Ang Diyos eh. Hindi naman sinabi ho ng Diyos na in fact, alam naman talaga ho ng Diyos na si Eva ho yung nang nagbigay. Pero ang utos po na kanino? Ibinigay po kanino? Kay Adan eh. Pwede ba sabihin ni Adan, opo nga ho, kinain ko nga po. Hindi, sinabi niya, kasi yung babaeng binigay po ninyo eh. Parang sinasabi, kung hindi mo binigay sa akin yan, Lord, sana hindi ko kakainin yun. Kasi siya may kagagawan eh. Tinukso lang niya akong kainin yun eh. Tama? Gumagawa ho ng lusot. Minsan ganyan din ho sa mga anak ko natin. Di ba? Kadalasan po sa mga anak pinagtatalo natin kasi si kuya eh. Hindi kasi si bunso eh. Ganun ho eh. Yun po argumento ho lagi sa loob ng tahanan. Kung makakalusot, lulusot. Yan ang hirap po kasi ho sa tao. Isa ho sa kalikasan ho natin ho, mga kapatid, ang hirap ho nating umamin ng ating mga pagkakamali. Tama po ba ako? Oh, parang perfecto lahat oh. Sa totoo lang, kalahon ninyo, ang hirap umamin ng mga pagkakamali. Di ba? Bakit po? Dahil minsan po ang tingin ho natin, pag umamin tayo ng pagkakamali, nababawasan ang ating pagkatao. Bumababa ang tingin ho natin sa ating sarili. Mali po yun, mga kapatid. Ang hindi alam ho ng maraming tao na ganun ang karakter na ayaw umamin sa mga pagkakamali ho niya na nagawa niya, ay lalong bumababa ang tingin ng kapwa niya sa kanya. May katibayan na nga eh. Alam na nga na nagkamali na nga siya eh. Nangangatwiran pa. They try to justify themselves na hindi ko ginawa yun. Nakalimutan ko kasi eh. Ang dami hong mga palusot, lulusot at lulusot sa mga nagawang pagkakamali, ang hindi nila alam, uulitin ko, lalong bumababa ang tingin ng kapwa tao sa kanya.
Kalahon ninyo kung, sa totoo lang, kalahon ninyo kung umami siguro po si Adan, na sinabi niya, opo, Panginoon, kinain ko. Siguro. Maaaring siguro lang ha, hindi ko sinasabing na totoo ha, siguro lang, siguro, hindi ko papaalisin. Ako, kalahon ninyo, ako, karakter ko po, pag ako po'y mali, aaminin ko humali. Kahapon po, umutot ako. Nandun ho yung bunso ko. Sabi, Daddy, amoy abnormal. Sabi ko, saan mo natutunan abnormal? Anong abnormal? Sabi nung nanay, saan galing siya itang abnormal? Sabi niya, siguro sa school, no? Hindi dati sa'yo. Sabi ko, wala akong sinasabing abnormal. Nakuha ko na. Kasi may isa pag umuutot siya, sabi ko, anak, parang amoy imbornal. sabi ko ng asawa ko, humingi ka ng sorry. Ay, sorry. Oh, ang tingin, akala mo niya sa imbornal, abnormal. So, hingi ko sorry. Sabi ko, sorry anak ka. Mali ako. Kasi ganun po ako. Kung alam ko mali ako, aaminin ko. Pero pag tama ako, tatayuan ko ho yan. At ipaglalaban ko ho yan. Ganyan ho ako. Kalahon ninyo sa korte. Hindi ang witness, hindi ang attorney, hindi ang mga taong nanonood sa iyo habang ikaw ay nililitis sa korte na magsasabing wala kang kasalanan. O kaya'y nagkasala ka. Ang magsasabi na may kasalanan ka ay yung may hawak ng gavel. Ano po yun? Yung palumpong. Sa Tagalog ata ho yung palumpong. Siya ho yung magsasabi. Sino ho yun? Yun ho ang hukom. Tandaan ho natin mga kapatid, hindi ang kapwa ho natin ang magsasabi na tayo ay mali. Ang magsasabi ho na tayo ay mali, kundi ang Diyos lamang. Kaya ho sa white throne judgment, pagharap nila ang mga tao pong ito na hindi kumilala sa kaligtasan na inaalok ng Diyos sa kanila, wala ho silang karapatan na magsasabi sa kanilang mga sarili, wala akong kasalanan. Lahat ng bibig ay titikom sa harapan ho ng Diyos. Pagharap ho nila sa hukuman ng white throne judgment. Ang tangi magsasalita lamang sa araw na iyon, walang iba, si Kristo. Sasabihin niya ang lahat ng mga ginawa ng tao. So the second purpose that we see in verse 19 is all the world may become guilty before God. Again, clearly all of the mankind will be guilty before a holy God. Guilty. Ibig sabihin po, ikaw at anan. Wala magsasabi na walang kasalanan sila. Again, ulitin ko, tayong mga binanal, tayong mga iniligtas ho ni Kristo Jesus, hindi na ho tayo makasalanan in front of God. We are now His saints. Amen? Kaya we are blessed. Tayo yung tunay na mapalad na tao sa daigdig na ito. Why? Kasi ikaw ay iniligtas ng Diyos upang from sinners to saints. Mark this word. From sinners to saints. You are no longer a sinners. We are saints. Pakisabi sa katabi mo, you are saints. Amen? We are saints. Amen? Saan tayo harap? Hindi tayo harap saan? Sa white throne judgment. Ay saan? Sa Bema judgment. Amen? Bema judgment at tayo po ay gagantimpalaan ni Kristo sa lahat ng ating mga ginawa sa daigdig na ito. Sa pagkilala ho nila sa kautusan na ibinigay ho ng Diyos kay Moses, nasumpungan na sila po ay nasa anyo lamang ng katuwiran.
pero hindi pa rin nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Na kahit anong gawin ho nila, pagsunod ho sa Ten Commandments, kahit sila'y sumunod sa Sabbath day, kahit hindi lang pagkain ho ng baboy o mga pinagbabawal ng Diyos na kainin, kahit yun po ay hindi lang kainin. Sabi dun, nasa anyo lamang ho sila ng katuwiran. Anyo lamang, ibig sabihin, anyo lamang, walang katotohanan na katuwiran. Why? Because they are guilty. They were guilty. Amen? So kahit ho ang panahon natin ho ngayon, mga kapatid, marami pong mga Pilipino ho ngayon, kanina nga ho ay meron kaming Bible study o sharing ho ng mga nanay kanina. Pinag-uusapan ho namin ang iba't ibang relihiyon. Ang sabi ko, yes, ang lahat ng relihiyon ay may kanya-kanyang mga holy book. Pero wala ho kayo mababasa sa holy book ho nila ng resurrection. So tanging resurrection lamang ang tatalo ho sa libro ho ng mga relihiyon ng daigdig na ito. Ano po? Kasi lahat ho ng relihiyon naman ay nagsasabi na gumawa ng mabuti. Tama po ba ako? Walang relihiyon po na magsasabi na magpatuloy ka sa kasalanan. Wala hong ganun. Basahin ho ninyo ang lahat ng kasaysayan ng relihiyon sa daigdig na ito. In fact, ang relihiyon sa daigdig na ito, ilan po? Kung natatandaan ho ninyo, na tinuro ko po? 4,300. Ganun karami pong relihiyon. At ang mga major religions sa buong mundong ito ay meron silang pinangahawakan ng mga books. Ang tanging tatalo lamang sa lahat ng mga holy books, ng Holy Bible, ng Holy Scriptures is Christ's resurrection. Kasi ito ho ang good news eh. Ito po ang mabuting balita. Ang mabuting balita ay si Jesus ay muling nabuhay. Katunayan lamang yan ng katuparan po ng kanyang ginawang pagtubos sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Amen po ba? Pero yung redemption, yung pagtubos, ay wala sa resurrection. Ang pagtubos ay nasaan? Nasa Christ's death. Tandaan niyo ho yan ha? Because of the blood of Christ. Kung wala hong pagbububo ng dugo, sabi ho naman ng kasulatan, wala ho tayong kapatawaran ng lahat ng ating kasalanan. Kaya, we are thankful. Why? Kasi meron pong blood of Christ. Amen? Meron pong dugo ni Jesus na nabubudol sa krus ng Kalbaryo. Okay po, yes, ginagawa ho ng Judaismo. Based on the Pentateuch, ang kanilang tinatawag nilang self-righteousness. Pero that is a form of righteousness lamang. Pero they were guilty pa rin. Saan? Sa harapan ho ng Diyos. Why? Kasi hindi po yun ang pamantayan ng Diyos para ikaw ay makaabot sa Diyos. Kaya maliwanag po ang banal na kasulatan, according to Apostle Paul, hindi pa rin nakaabot ang tao sa Diyos. Na-miss pa rin nila ang tunay na pamantayan ho ng ating Diyos. Gumawa lang ho sila ng mga paraan ng kanilang gawa na sa pag-aakala ho nila na yun po ang paraan para maabot nila ang Diyos. Pero napatunayan ng kautusan, they were guilty. Amen? Guilty ho sila. Gumawa lang ang Diyos ng pamantayan. Tandaan natin, ang kautusan ay pamantayan lamang. Pamantayan lamang ng Diyos para ang tao po ay makakita, makabasa, at nasumpungan ho nila ang tunay na mensahe ng Diyos. Pero ang problema, at the end, hindi pa rin sila nakaabot. Amen? Hindi pa rin sila nakaabot. Inuulit ko, ang kautusan ay pamantayan ng Diyos para sa tao na dapat nilang gawin dahil sa hindi nila pagsunod sa kautusan. The law condemns them along with all humanity. Because the law of God condemns all the things that man is guilty of. Man stands condemned by the law. The law has the ability to show us just how wicked we really are. Sa totoo lang kalahon ninyo, sa Pilipinas, ilan pong batas na meron po tayo? Palagay ho ninyo. Sa totoo lang, napakadami ho nating batas. Ang tanong, nasusunod.
Minsan nga po, ang ating mga law enforcers, sila nga po ang mga violator ho ng law. Tama po ba? Dami hong ganyan ho na. Kaya ho, nakakalungkot ho sa ating bansa. Ang gaganda ho ng batas, pero po, sinasalahula ho ng mismo ho, ng mga tagatupad ng batas. Ngayon, bakit gawa ho ng batas ang gobyerno? Yan po, pamantayan po ng ano ho yan? Ng ng nagawa ng pagkakamali. Pamantayan po ng ng pagpaparusa sa kanya. Nakuhunin mga kapatid? Kaya ginawa ho ang batas para sundin. Tama po ba? At kung hindi masunod, anong gagawin ng gobyerno? Parurusahan. Di ba parurusahan? Nakabatay ang korte ayon saan? Sa batas. Kaya kung ang batas ay hindi sinusunod, may kaukulang pagpaparusa. Kaya po, ang kautusan ho ng Diyos, pag hindi sinunod, may kaukulang parusa. Sa totoo lang kalahon ninyo, marami bang Pilipino ang sumusunod sa batas? Di ba wala? Kakaunti lang pala. Yung sinasabi ng bawal tumawid tatawid pa rin Bakit kaya? Bakit kaya? Kasi tigas ang ulo ho ng mga Pilipino. Tama po ba ako? Ngayon, kung ang Pilipino po ay napakatigas ang ulo, ang Israel po, nung panahon nila, matitigas din ang ulo. Why? Kasi sila po yung tinagurian the stiff-necked nation. Mahana pala tayo sa Israel. Ano po ba similar po ang kaugalian ho ng Hudyo sa Pilipino? Alam niyo po ba yun? Similar po kaya nga po tayo po, sa United Nations, sino pang huling pumirma para maging bansa ang Israel? Di ba tayo mga Pilipino, according to Carlos P. Romulo? Kaya ang laki ho ng utang na loob ho ng Israel ho sa atin. Kaya wala ho tayong visa ho doon. Kahit pumunta ho ko doon, labas-masok ka ho doon sa Israel. Tama po ba ako? Hindi ho nagkakamali. Wala kang visa doon. Hindi ka pumunta sa embassy. Diretso ka na ho doon. Bakit? Kasi laki ho ng utang na loob ho ng Israel sa bansang Pilipinas. Bakit po? Tayo ang kahuli-hulihang pumirma sa United Nations para sila po ay maging bansa ang Israel. Kaya tayo po, minsan ho, ang kaugalian din ho natin parang mga Hudyo. Kaya ang mga Hudyo po, titigas ho ng ulo. Kaya ang Pilipino din ho, titigas din ho ng ulo. Sumasang-ayon ho ba kayo? Hindi. Hindi ako papayag, Pastor. Amen. Hindi tayo papayag. Amen. Kristiyano ho tayo Amen. Kristiyano ho tayo Ngayon, ito lang mga kapatid. Kaya walang magagawa ang tao dahil sa hindi nila pagsunod, may hahatol sa tao. Sino ho yan? Ang Diyos. Kaya sa pagtahimik ng bawat tao, ang siyang pagdating ng kahutulan. Again, yung pagtahimik ho ng tao, napakahalaga ho niyan. Mahalagang pagtahimik ho ng tao sa harapan ng Diyos. Kinakailangan aminin ho natin na tayo po ay nagkasala. Ang pag-amin ho ng kasalanan ay minsan ay ang pagtahimik. Tama po ba? Kung hindi mo masabi, minsan gagawin mo na lang, tumahimik ka na lang. Yan pa'y senyales ng pag-amin ng iyong nagawang kasalanan. Pero much better pa rin na pinapahayag mo. Yung hindi ka na nagja-justify, yung hindi ka pa nagsasabi pa nangangatwiran, dapat hindi ka na nangangatwiran kung alam mo ng mali. Amen? Kala niyo po, sa tuwing tayo po ay nakikinig, nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Diyos, pinapakita sa atin ng salita ng Diyos kung gaano tayo makasalanan. Tama po ba ako? May kausap po ba ako? Kung tayo po ay dadalo, dapat ang tingin ho natin, paano ako mababago ng Diyos sa spiritual aspect? Amen? Hindi mo muna ho natin dapat unahin sa ating mga sarili, paano ako ipapanalangin ni Pastore para pagpalain ako ng Diyos materially, financially, abundantly ang buhay ko?
Kapatid, hindi dapat ganun ang unang motibo ng ating puso kung bakit tayo po ay sasamba. Our first motive ng ating buhay, ng ating puso, ay papaano ako mababago sa pagdalo ko sa gawain ho ng Diyos. Amen? Hindi masama po mga kapatid na i-bless tayo materially. Hindi masama ang i-bless tayo financially. Kung gusto ho nating ipanalangin tayo, magpanalangin tayo na i-bless natin ang ating kapatid financially, material. Hindi masama po yan. Liliwanagin ko po, hindi masama po yan. That is a secondary lamang na kailangan ho natin. Pero pag-aralan po natin, ano po ba yung pinakauna? Ano po ba yung pinaka-priority? Ano po ba yung pinakauna? Ang una po, dapat po maayos po ang ating buhay. Mabago po ang ating buhay. Kapatid, tingnan ninyo. Kung tayo po ay mananampalataya sa isang sambahayan, ikaw lang ang Kristiyano. Dala-dala mo ang pangalan ni Kristo. Tapos ganito po ang ginagawa ho natin paminsan-minsan. Lumalabas po sa bibig ho natin ang mga salitang hindi ka nais-nais. Dadere ko na po, pagmumura. Tapos hindi ho mananampalataya ang iyong pamilya. Ano sasabihin nila? Akala ko Christian yan. Akala ko born again yan. Bakit nagmumura si tatay? Bakit nagmumura si nanay? Naku po yung mga kapatid. Ayoko po kayong i-condemn. Hindi ako nagko-condemn ha. Again, hindi ako nagko-condemn ng isang tao. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano kahalaga ang buhay natin bilang patotoo sa pamilya. Amen? Tayo po ay nasa church. Amen? We are one body. Ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng ano po yan? Ng buong katawan. Tingnan po ninyo mga kapatid. Sa paraan ho ng mabubuting paraan ho ng pagpapakita ho natin ng mabubuting bagay sa ating kapwa. Lalo na po sa ating pamilya. Yung pagiging mabuting patotoo. Halimbawa, you are a God-fearing father. God-fearing mother. Sana po makita sa atin bilang isang Kristiyanong tatay, Kristiyanong nanay, ang mabuting halimbawa na sana po walang lalabas na salita na hindi kanais-nais mula sa ating bibig. Pastor Ray, minsan nabibigla lang naman ako eh. Yun nga eh. Nabibigla eh. Naniniwala man po kasi ako mga kapatid, malaki ang nagagawa ng Diyos para baguhin ang bawat isa ho sa atin. Tama po ba? Ako po'y palamura noon. Palamura po ako. Lahat ho ng aking mga sinasabi ay talaga ho nagmumura po ako every time. Sa mga nakaakilala ho sa akin noong araw, ako po'y palamura ang aking mga magulang. Kasi kung ano ho ang puno, yun din po ang ano po, ang bunga. Siyempre, pinalaki ho akong gano'n sa mura, edi siyempre, labas-masok po sa tenga ko po, puro mura. Naatlap ko ho yun. Tingnan niyo mga kapatid, nung ako po ay naging Christian, nung ako po ay regular na dumadalo sa gawain ho ng Diyos, at ako po ay nagkaroon ng spiritual growth. Naayos po ang aking pananalita. Ibig sabihin po, ang Diyos po ang gumawa ho ng paraan para baguhin ang aking buhay. Nakuha niyo mga kapatid? Kasi anong saysay po ng ating pong pagdalo, pagpunta sa gawain ho ng Diyos kung hindi nakikita ang liwanag ni Kristo? Isipin ho niyo mabuti mga kapatid. Sayang po ang buhay ng ating mga pamilya. Baka doon sila nakatingin. Di ba? Baka doon sila nakatingin, baka hinihintay lang ng iyong mga anak o hinihintay lang ng asawa mo na maging mabuti kang patotoo talaga. Ay saka pa lang imaniniwala sa pananampalatayang nasa iyo. Di ba? Malaking bagay ho yan. Kasi naniniwala po ako, inuuna ho ng Diyos, para ho sa akin, inuuna ho ng Diyos, baguhin ang ating pagkatao. Amen? Kung halimbawa, nandadaya ka noon, halimbawa, tendera ka sa palengke, may ipit-ipit ang timbangan mo. Ngayon, hindi ka na mag-iipit. Bakit? Kasi alam mo masama yun. Tama po ba ako mga kapatid?
Yan, si Nanay Ningning po, Sister Ningning. Nung na-born again po yan, di ho ba? Hindi naman talaga ho kayo nandadayo, nung pa naman, di ho ba? Pero meron kayo kakilala na meron dayang timbangan sa nung kayo po noong araw. Di ba meron po? Ang dami hong ganyan no, sa Alabang. Tama po ba ako? Ang dami hong ganyan sa Alabang. Pero ikaw po, isa kang manang pala. Halimbawa, nalaman ho na, halimbawa, si Sister Ningning po, halimbawa, nung unang panahon, unang pa naman, halimbawa lang po, halimbawa lang po. Wag ko kayo magagalit at Sister Ningning ha. Halimbawa lang po. Kasi alam po ninyo, malaki talaga kita eh. Pag may ipit eh, di ba? Kung isipin, tamo ba yung word na ipit? O, ipit no? Padadaya pa para ano po yan, para madagdagan ang timbang. Tama po ba ako? Ngayon, alam ho ng kapwa tindera mo na may ipit ka. Tapos alam din ng kapwa tindera mo na born again ka. Sa palagay mo, paniniwalaan ka ba, Sister Ningning? Di ba hindi? Parehas lang kayo eh. Walang pinagkaiba. So kinakailangan po, dapat may pagkakaiba ka. Yung Kristiyano at hindi Kristiyano. Yung Kristiyano, hindi mandadaya. Tama po ba ako? Kasi Christian ka eh. Amen? At naniniwala naman po ako, ever since po, hindi kayo nandaya. Amen? Hindi kayo nandaya. Kasi naniniwala po ko, ang anak ko ng Diyos, eto po, Kristiyano ka na, hindi ka mandadaya. Amen? Kahit mo sa trabaho eh. Halimbawa, 8 oras ang trabaho. Paano ka nagtatrabaho? Pinapasweldo ka ng amo mo ng 8 oras. Pero anong ginagawa mo? Minsan, Kristiyano na nga eh. Uy, 30 minutes. Ano muna, prepare na ako nan for magpa-makeup na ako. Tama ba yun? Ako sa tingin ko, kalahon ninyo binabayaran ka ng employer mo ng 8 oras na pagtatrabaho. Dapat 8 oras ka magtatrabaho. Yung makeup mo, after 8 hours na po yun. Tama po ba ako mga kapatid? Pero kahit Kristiyano, gumagawa ako ng ganon. Bakit? 30 minutes na lang naman eh. Pero hindi. Ito pa. Yung inuuwi mo na gamit ng opisina mo, Kristiyano ka. Minsan kailangan ng anak ko to eh. Hindi naman ginagamit ng office eh. Kunin ko na lang. Kapatid, pag nanakaw yun, nakuha ninyo, kahit hindi na ginagamit ng kumpanya, yet that is a property ng company, hindi sa iyo yan, hindi mo dapat iuuwi. Tao po. May tao po ba? Kasi Christian ka eh. Mananampalataya ka eh. Kaya nga napakahalaga po sa isang mananampalataya, papasok ka sa simbahan, dapat meron kang bit-bit na pagbabago, meron kang natutunan sa church. Nandiyan pa ho ba kayo? Kasi masasayang po ang pawis ko. Imagine ho ninyo, pawis na po ako kahit nakatutok na ako sa electric fan. Sabi ko nga sa sarili ko, hindi na nga ako sisigaw, pero kinakailangan ko pa rin sumigaw. Kasi ito yung aking style of my art of preaching. Kahit na ako po isang guro, kinakailangan kong merong modulation ng aking voice. Kung kinakailangan kong i-stress, idiin ang mensaheng ito, ididiin ko by shouting. This is the art of preaching. Kasi po mga kapatid, masasayang po ang pagiging member ho ng church kung hindi nababago ang buhay po natin. Amen? Ano po ba importante? Material na bagay o spiritual na bagay? Yes, spiritual na bagay. Tingnan ho niyo yung senaryo po. Nang dinala ho ng 4 na katao po ang lumpo, anong ginawa ho ng 4 na tao? Senaryo ho sa banal na kasulatan. Hindi ho nila madala ho sa loob ho ng gawain ho ni Kristo yung lumpo. Anong ginawa ho ng 4 na tao? Umakyat ho sila sa bubong. Binakbak ho nila ang bubong. Kasi sa pag-aakala na yun po yung paraan para maihulog ho nila ang lumpo at mahipo ho ni Kristo, yung lumpong yun.
Tingnan ninyo, ang galing ho nung apat na yon. Kala ninyo, sino ho nakakita ho ng totoong pananampalataya ho doon? Yung lumpo ba yung apat? Ba yung apat? Kasi tindi ho nung apat eh. Kala ho niyo tayo po mga mananampalataya, dapat ganun ho tayo. Paano ako nagdadala ho ng mga unbelievers sa church? Meron ka bang nakikita ba ni Kristo yung pananampalataya mo na masigasig mo na gusto kong maligtas tong taong ito eh. Kaya iluluhod ko to kay Kristo. Ipaglalaban ko kay Kristo ang kaluluwang ito. Yung mahal mo sa buhay. Alam niyo, huwag kang susuko. Again, huwag kang susuko kung meron kang pinagdadasal. Pinapanalangin na tao na maligtas, huwag kang susuko. Isang araw, magiging Christian din yan. Isang araw, makakasama mo rin yan sa gawain ni Kristo. Amen. Nandiyan pa ho ba kayo, mga kapatid? Tingnan niyo po, anong ginawa ho nung apat? Nung inuhulog na po. Inuhulog. Tama ba yung word ko? Noong binaba. Yun po. Binaba na ho yung lumpo. Anong unang-unang sinabi ho ni Kristo ho doon sa lalaki? Hindi sa apat Anong sabi ho doon? Sa verse 5 ng Marcos, Kapitulo 2, talatang 5. Wala ho dito sa ating pong Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, yung kanilang ho yun, yung apat. Sinabi niya sa lumpo, tingnan niyo mga kapatid nung nakita ho ni Jesus yung pananampalataya ng apat, sinabi ho niya sa lumpo, sabi niya, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Bakit hindi yung unang kailangan talaga ng tao? Anong problema ho ng tao? Yung paralytic. Hindi makalakad, tama? And that is physical. Pero bakit sinabi ho ni Kristo, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan? So, ibig sabihin, ang pinaka-importante, pag ikaw ay nasa loob ng simbahan, mauna muna ang panloob na pagkatao. Amen? Saka na po ang pisikal. Kaya after ho na si Kristo po, pinatawad ho niya yung paralytic man, saka po niya tinayo, pinagaling. Kasi importante sa buhay ng isang tao, mapatawad siya ng Diyos. Hindi lamang mapatawad ng Diyos, kundi mabago ho ng Diyos ang kanyang buhay. Pero ano ba ang unang kailangan? Again, dapat ang unang kailangan gumaling muna ang kanyang kaluluwa sa harapan ng Diyos bago ang pisikal. Kung naikinig ka, kung nagbabasa tayo, nakikinig tayo ng salita ng Diyos pero hindi tayo nagre-react, hindi tayo nagre-response ng tama sa napakinggan ho natin, nabasa ho natin, may malaking problema ho tayo sa buhay natin. Ayaw ho nating mabago. Every time na nagbabasa ka ng Bible, every time na nakikinig ka sa mensahe ng pastor, pero hindi ka nagre-react, hindi ka nagre-response, na nagsasabi ka, Amen, Pastor, I do believe. At sasabihin mo kay Lord, Lord, change my life. Change my heart, Lord. Pero wala kang sinasabi na ganoon, pasok sa kanan, labas sa kaliwa, ang salita ng Diyos. Nagbabasa kang katulad ng comics. Walang sinasabi, Lord, I offer my life. Change my heart, Lord. Pero walang ganung bagay na nagaganap sa buhay mo. There's a big problem. Sayang. Sayang ang buhay. Sayang ang paikinig. Sayang ang pagbabasa kung hindi magsusuko ng buhay sa harapan ng Diyos. Amen. Again, walang kinalaman dito ang kaligtasan. Walang kinalaman sa kaligtasan po ito. This is a Christian living. And this is the time of sanctification. Amen. Meron tayong different kinds of sanctification. Number one is the positional sanctification. Positional sanctification, you are sanctified na because of Jesus Christ. And then the second one is experiential sanctification, and that is for you and for God. Ikaw ang gumagawa nun. Ikaw ang kumikilos nun. And the number 3 is the ultimate sanctification. Galaw ho ng Diyos ho yun. Kaya dito ho tayo magkakatalo.
Yung positional sanctification, you are sanctified na. You are banal na in front of God. Pero di tayo sa experiential sanctification. Ito ay tinatrabaho mo. Ito ay tinatrabaho natin. Pag hindi ho natin ito tinatrabaho, isang araw, lugi ka. Ano yan, Pastor Ray? Anong lugi ka? Di ho ba, mahirap magnegosyo na alam mong palugi? Tama po ba? Sister Ningning, kayo po. Nakikita ko lagi sa Reels eh. Ang tinitindahon ninyo, ano po? Kakanin. Pero bakit kayo nagpapatuloy sa kakanin? Tumutubo ba kayo? Yes or no? Tumutubo. Kasi kung hindi kayo tumutubo, hihinto na kayo. Tama po ba ako, Sister Ningning? Masasayang lang eh. Tama? Kaya ka nagpapatuloy dahil ano po? Tumutubo ka. Doon mo kinukuha ang ano po, ang kinakain ninyo, bagamat kayo po ay susuntado na ho ng inyong mga anak. Di ba? Pero addition lang ho, income ho nyo yun. Tama po ba ako, Sister Ningning? Hindi kayo hihinto. Bakit? Unang-una, kumikita kayo. Hindi kayo hihinto, mga kapatid. Huwag kang mag-i-invest ng buhay sa gawain ng Diyos na palugi. Kailan ba naging palugi? Kung nagiging palugi ang buhay pananampalataya mo kung hindi mo ginagawa ang ginagawa na gusto ng Diyos sa buhay mo. Paano yun, Pastor Ray? Gusto ng Diyos gamitin ka niya. Pero ayaw mo. Okay lang ako, Pastor. Dito na lang ako. Taga-pakinig na lang ako. Ang buhay na lang akong taga-pakinig. Suportado kita, Pastor. Pero dito lang ako. Nandito lang ako sa iyong tabi. Mga kapatid, hindi ho tayo tinawag ng Diyos para lang manatiling taga-upo ng simbahan. Pagtatlo lang ho. Tinawag tayo ng Diyos para ano po? Humayo. Pastorin, tanda ko na, ba't paghahayuin mo pa ako? Ang sakit na nga ng tuhod ko. Kapatid, hindi mo kinakailangan pumunta pa sa ibang bansa. Meron kang kapitbahay na masungit. Tama po ba ako? Sa totoo lang, hindi nawawala ang kapitbahay na masungit. Ang tanong dito, may burden ka ba sa kapitbahay mong masungit? Uy, may kausap po ba ako? Tandaan ho natin, may kaluluwa po yun ha. Pag hindi mo yan binahagina ng mabuting balita, salita ni Kristo, kahit masungit yan, mahal ni Kristo yan. Nandiyan pa ho ba kayo? Pastor, masungit eh. Susungitan ako niyan, Pastor eh. Kahit masungit yan, sabi nga nila, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Tama ba yun? Tama ba yun? Kahit yung, ano ba yung pinakamatigas na tinapay? Biskotso. Pag sinausaw mo yan sa mainit na kape, lumalambot yan. Tandaan ho natin, pag ang tuhod ho natin ay iniluhod natin sa Diyos, ang kaluluwang masungit. Lalambot din yan. Amen? Bigyan mo lang ng pagkain yan eh. Di ba? Pagbigyan mo ng pagkain yan, tapos sundan mo ng gospel, tapos sundan mo ng, lika, sama ka sa church. Join ka sa mga mamshis. Join ka sa mga popsis. Di ba? O di ba, nagiging ano tayo? Nagiging ehemplo tayo at natutupad natin ang Great Commission of our Lord Jesus Christ. Amen. Kalahon ninyo, yung nanay po, o biyenan po ni Sister, ito, makakalimutin na ako. Si Denden. Ako po ay natutuwa at nagagalak. Present ho lagi ho yung biyenan niya. Kalaunin niyo mga kapatid, yan po ay bunga ho ng pagluhod.
Panalangin. Kaya kung tayo po ay may burden, may pasanin. May pasanin sa kaluluwa na gusto nating maligtas ang ating mahal sa buhay, ang ating kapitbahay, bakit hindi mo ipaglaban sa panalangin? Amen. Kapatid, tayo po ay nasa tinatawag natin experiential sanctification. Sabi nga ho nila sa aking kagabi, meron siyang binabasa kasi binigyan ko siya ng study Bible ni Chuck Swindoll na nabili ko sa book sale. Ako po book collector kasi po ako. Every time lang pupunta ako sa book sale, sa SM, pupunta ako sa religious books. At pag may nakita ko ho dyan, karapat dapat bilhin, bibilin ko ho yan. So may nabili ako kay Charles Swindoll. Charles Swindoll is the best, one of the best pastor, theologian sa US. Okay? Siya po ay graduate ho at former president ng Dallas Theological Seminary. So trusted po siya in terms of eternal salvation or eternal security. So binili ko ho siya, kaso hindi ko siya ginagamit. So nakita ho nila dahil hindi ko ginagamit kasi collector nga lang ako ng libro. So binasa niya. Kahapon nagsishare siya sa akin, nag-insight siya, sabi niya, depende talaga sa tao yung kanyang paglago. Kasi yung komentary ho meron siyang komentary si Charles Swindoll. So depende pala sa tao ang paglago niya. At depende sa tao ang pananatili ho niyang walang kaalaman. Kaya ibig sabihin, ikaw mismo ang gagawa ng paraan para lumago ka. Tatrabahuin mo. Sa paanong paraan? Magsaliksik ka ng salita ng Diyos. Huwag kang titigil saan? Sa pagbabasa ng Bible. Huwag kang titigil. Pastor Ray, malabo na ang paningin ko ba't di ka mag-antipara? Tama ba yun? Ano ba antipara? Ang lalim ng Tagalog yun, di ba? Antipara. Ba't di ka magsalamin? May solusyon naman kahit mabalabo mata mo, bumili ka dyan sa tabi-tabi lang. Di ba meron dyan, mga, yung reading glass. Basa ka. Kung wala, kung may mag-defying glass yung anak mo, di ka mag-defying glass. Gawa ka ng paraan. Ang kailangan mo lang ay itulak mo ang sarili mo na lumago ka. Sabi mo sa katabi mo, tulak mo ha. Lumago ka ha. Hindi nga po, kailan lumago ka? Mga kapatid, lumago tayo ha. Kasi kahit anong basa at paikinig ng tao ng salita ng Diyos, kung hindi naman siya magpapasya na kumilos ang Diyos sa buhay niya, hindi kikilos ang Diyos Tama? O kalahon niyo kung bakit ako lumago? Kasi sinabi ko sa Diyos, Panginoon, gamitin po ninyo ako. Ngayon, paano ko gagamitin ng Diyos kung hindi ako magsasaliksik? Paano ko gagamitin ng Diyos kung hindi ako mag-aaral? So, kinakailangan ko mag-aral. Tinatrabaho po yun. Tama po ba ako? So, that is experiential sanctification. Kasi, habang ikaw ay nagbabasa, habang ikaw ay nag-aaral ng scriptures, ano nangyari sa'yo? Binabago ng Diyos ang buhay mo. Amen? Naaayos ang panloob ng pagkatao mo. Yung dating ikaw ay masungit, hindi ka na magsusungit. Amen? Dahil born again ka na. Nabasa mo na we are the light of this world. Nabasa mo that we are the salt of this world. Anong gagawin mo ngayon? Dapat ayusin na ang buhay ko. Ibigay ko kay Kristo ang buhay ko. Tama po ba ako, mga kapatid? Kaya dapat ang bata, habang bata pa lang yan, tinuturuan na ho yan ng salita ho ng Diyos. Amen? Kailan mo pa tuturuan pag malaki na? Hindi po. Dapat habang bata pa lang ang paslit na anak mo, tuturuan mo na yan ang salita ng Diyos. Ako po sa aming eskwelahan, ako po ang naatasan na sa lahat ng level, ako po ang CLVE teachers ho nila. Christian Living Values Education. Pag meron ho kaming parents orientation, like ko sinasabi sa mga parents, sa CLVE,
Sa DepEd po yan po ay ESP, Edukasyon sa Pagpapakatao. Or tinagalog, ngayon po ay hindi na ho nila parang sa matatag na curriculum, tama, Ma'am Baby, no? Tatanggalin na po ang ESP, gagawing GMRC na. Okay, gagawin ng English. Pero ganun pa rin ho yun. Pero sabi ko sa parent, sabi ko, naniniwala kasi ang eskwelahan, malaki nagagawa ng salita ng Diyos sa pagkatao ng isang bata. Kaya ako po, every time na ako po'y nagtuturo, unang-una ko hong binabanggit salita ng Diyos. Bago ho yung lesson ho namin. Yung proper lesson namin, dapat muna nauuna ang salita ng Diyos. Nag-e-exhort muna ako sa mga bata. Kaya nangyari ho dito, yung mga bata from grade, kasi tinuturuan ko po, from grade 4 up to grade 12. Yun po yun. Up to grade 4 up to grade 12. So, Word of God agad po ang aking itinuturo sa kanila. Kaya ho yung mga parent po, nagpapatotoo, bakit ang anak nila ay maayos ang buhay. Naniniwala kasi ang eskwelahan, malaki nagagawa ng salita ng Diyos sa buhay ng isang bata. Amen po ba mga kapatid? Kalahunan niyo yung aking anak kahapon. Parang isang araw, sabi ni Lani, sabi niya ni Lani ho kay Rai, Rai, hindi ka ba malulungkot kung sakaling mamatay si Daddy? So, sinubukan lang niya. Hindi po. So, nashock ho kami. Kasi dapat, ang initial reaction dapat ng bata, syempre, malulungkot. Tama po ba? Kasi kung talagang mamatay ho ang mga magulang, di ba malulungkot? That's yung realidad naman, di ho ba talaga malulungkot? Pero sagot ho ni Rai, sabi ni Rai, eto makinig kayo sabi niya, hindi ako malulungkot. Sagot agad ako, bakit naman, Rai? Di ba? Sabi mo, magkikita naman tayo sa rapture? May sense ba? Yun palang tanaw niya. Ibig sabihin, kahit wala siya dito, nakikinig ho siya. Kasi minsan kasi, ako po, ginagawa ko kasi pag bukod doon sa kay Angel, kay Pastor Angel, para sa YouTube account ko, meron pa akong sa akin. So every time na pag natapos po itong preaching na ito, pinapakinggan ko ng buo. Yung pong anak kong yan, kahit wala ho dito nasa Sunday school, nasa tabig ho, nakikinig ho sa akin. Dahil nire-review ko ho yung aking previous sermon. Kaya sabi ko, ang salita ho ng Diyos, pag ito po ay tinuro mo sa bata, hindi niya na ito malilimutan. Kaya ang tanaw niya, bakit siya malulungkot? Kasi magkikita pa rin naman kami. Sa totoo lang, kalahon ninyo, tayong mga mananampalataya, yes, malulungkot tayo pag namatay po yung asawa natin. Tama po ba? Pag namatay po ang mga anak natin, malulungkot tayo. Pero ganun lang, maikli lang po yun Dahil meron tayong blessed hope. Anong blessed hope natin? Mapal na pag-asa natin, isang araw magsasama pa rin naman tayo sa langit Kasi meron tayong buhay na wala hanggan. Makikita ko pa rin lalo. Kanina si Ma'am Baby sabi niya, basta ako, magkikita kami ni Faye. Kasi talaga realidad Yung totoong ligtas na tao, yung alam mo, mahal mo sa buhay, ligtas, mamatay man ho yan, kasama mo yan sa langit. Tandaan po natin mga kapatid, napakahalaga ang salita ho ng Diyos, mailagay ho natin sa puso ho ng tao. Amen po ba? Ngayon, dumako tayo sa verse 20. Let's look at verse 20. Sabi doon, therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in His sight. For by the law is the knowledge of sin. So, letter B, the last part is, man's sin is done by the law. Ang kasalanan ng tao ay sinumpa ng batas. Verse 20, sapagkat sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamagitan ng kautusan ay ang pagkilala ng kasalanan. Kaya maliwanag na dito na sinabi na po sa Pablo, pag gumagawa ka ng kautusan, itinuturing kang
hindi ganap, walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Sino natutukoy? Kahit gumawa ka pa ng kautusan dahil ikaw, you are guilty in front of God, hindi ka pa rin magiging makakalusot sa pamantayan ng Diyos. Kasi ang layunin po ng kautusan ay hindi pamantayan para makapasok sa kalangitan. Ulitin ko yan. Ang kautusan ay ginawa hindi para makalusot sa langit. Ang kautusan ay ginawa ho ng Diyos, pinagawa kay Moses para pamantayan lamang po na hindi sila karapat-dapat sa kalangitan. Tandaan ho niya mga kapatid. Based on verse 20, ang gumagawa ng kautusan, walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Why? Kasi pamantayan lang ang kautusan na hindi karapat-dapat ang tao sa kalangitan. Papaano ka magiging karapat-dapat? Sige nga po, kung malalim ho tayo ngayon sa free grace, paano ka magiging karapat-dapat sa paningin ng Diyos? Tanging pananampalataya kay Kristo Jesus. At dahil sa Christ's righteousness, not for self-righteousness or any good deeds, but Christ's righteousness. Basahin po natin ang Galatians chapter 3 verse 24. Basahin natin mo. Kaya't ang kautusan ay naging ating tagasupil hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y pakilakas. Ariing ganap saan po? Nang pananampalataya. So, ang liwanag ho na sinabi ho ni Pablo sa taga-Galacia. Yung kautusan, yan po ay taga-supil lamang. Tagapagpakita lamang po na mali ka. O, tingnan mo ha, bawat maling ginagawa mo, eto kaparusahan. Para ba sinasampal sa'yo ang kautusan, tingnan ninyo ang batas. Pag nag-violate ka sa law, anong unang-unang sinasabi ho ng mga law enforcer? Ito ang batas, batas trapiko, bawal tumawid. No jaywalking. Nag-jaywalking ka, eto ang kaukulan. Mag-recite ka ng panatang makabayan. Meron ba ba ganon? Actually, dyan dyan sa Alabang, ay nako, nung araw, yung mga pulis dyan, pag nag-jaywalking ka, anong gagawin sa'yo? Recite mo ang panatang makabayan. Di para kang sirao doon na panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ikaw ang aking lupang sinalangan. Tignan ninyo, para kang Tanji doon. Kasi iyon lang kasi ang batas Di ba? Nag-disobey ka sa batas. So, ibig sabihin po, ang kautusan, panampal lang sa maling pagkakagawa mo. Taga-supil lang ito. Pero, nung dumating si Kristo, ano nangyari? Analyze this verse, mga kapatid. Ngayon, kailangan pa ba natin sundin ang kautusan? Yes or no? May kausap po ba ako? Kailangan pa ba natin sundin ang kautusan? Kailangan pa ba natin sundin ang kautusan? Yes or no? Yes daw. Sino nagsabing yes? Taas ang kamay, yes. Yes. Okay, yung no. Taas ang no. Yung iba, nagsusuri. Wala ka sa dating daan, ha? Hindi ako si Eli Soriano. Mga kapatid, no need na po. No need na. Tingnan niyo, analyze this verse, Kaya't ang kautusan ay naging ating taga-supil. Tingnan niyo, hanggang sa dumating si Kristo upang tayo ariing ganap saan? Nang ano po? Hindi sinabi dyan sa pagsunod saan? Sa kautusan. Dahil ang pagsunod sa kautusan, yan po ay mabuting gawa. Nakunin nyo? Kasi kung susunod ka sa kautusan, meron ka pong may pagmamalaki sa Diyos. Anong sabi ng Efeso 2:8-9?
kayo ay naligtas saan? Sa biyaya, sa pamagitan ng ano po? Pananampalataya, hindi sa pamagitan ng ano po? Nang gawa ninyo upang ang isang tao ay hindi ano po? Magmalaki. O, ang liwanag naman po noon. Kung gagawa ka ng kautusan, sabihin mo, Lord, gumagawa ko po ang Ten Commandments, so ibig sabihin niya, nagmamalaki ka. Sabihin mo, Lord, sinusunod ko po yung Ten Commandments, kaya papasok po ako sa langit. Hindi nga eh. Lalong hindi ka papasok sa langit. Kasi wala naman talaga naka-perfect na sumunod sa kautusan. Si Kristo lamang po ang tumupad ng kautusan. Kaya kung tayo po ay babaling kay Kristo, Christ's righteousness imputed to us, yun tayo po ay maging kalugod-lugod na sa harapan ni Kristo Jesus. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya ang pag-aaring ganap, mga kapatid, sa buhay ho natin ay tanging pananampalataya kay Kristo Jesus. Taga-supi lang po ang kautusan ng Diyos, binigay ito saan? Kaya binigay ang Ten Commandments. Yan nga ang problema eh. Bakit inaangkin ng mga hintil eh? Bakit inaangkin ng mga hindi Hudyo? Ibinigay nga ho yan sa mga Hudyo, hindi para sa mga Gentile people. Wala ho sa atin ho ang kautusan, mga kapatid. Uulitin ko, hindi tayo Hudyo. Tayo po ay former Gentile. Na na-convert tayo kay Kristo. And now we are church. His church, Christ's church. Kaya nung dumating ang Panginoong Yesus, pinakita ni Kristo sa lahat ng tao para makapasok sa kalangitan, hindi sa pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya sa Kanya. Kaya ang salita ho ng Diyos ay isang salamin para sa atin upang makita ho natin ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos. Katulad din ng kautusan. Nasa atin ang kautusan, pero kung hindi ho natin gagawin, hindi pa rin po. Basahin po natin ang Santiago 1:23 hanggang 25. Sabi ho dito, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitignan ang kanyang likas na muka sa salamin. Kayo mga babae, ang unang-unang ginagawa, lalo na po mga dalaga, ang unang-unang ginagawa pagising nyo na umaga? Bukod sa mag-pray. O dalaga ha, dalaga. Dalaga. Anong ginagawa ninyo? Di ba? Nagsusuklay kayo. Tama ba ako? Hindi daw po. O wala lang. Kamay lang, inaayos, di ba? Di ba? Nananalamin kayo, tama? Oy, kayo ba nananalamin? Hindi, may tiwala na ako sa mukha ko, pastor eh. yung tumitingin pa sa salamin, walang tiwala sa sarili. Joke lang po yun, mga kapatid ah. Ito. Siyempre, bakit tayo tumitingin sa salamin? Our purpose ay ano po? Para maging kalugod-lugod tayo saan? Saan? Sa kapwa natin. Malati sa buhay. Opo. Sabi ko kay Lani. Sabi ni Lani sa akin, ang taba ko na. Sabi niya, taba na raw niya. Sino ba binibigyan mo ng kaluguran? Sarili mo, asawa mo? Ikaw, ano ba gusto ko? Mataba. Ayoko ng payat. Kasi pag payat ka, pangit ka na sa akin. Yun siya sabi ko sa kanya. Kaya ngayon nagpapataba siya ngayon. Yun po yung pananaw ko lang sa asawa ko ha. Okay po. Kasi gusto ko ho ng chubby. Sabi ko sa kanya, gusto ko chubby. Gusto ko meron akong napipindot. Sabihin nyo, hindi po. Yung na-haplos. Yung dito. Kailangan meron ako nakukurot dito. Pag payat ka, ano kukurot ko dyan? Buto. Wala. Gusto ko may laman ako na hawakan dyan. Sabi niya, bigyan mong kaluguran ang asawa mo, hindi ang ibang tao. Nako niyo mga kapatid, paggising mo na umaga, lalo kayo mga babae, nagpapaganda kayo para sa asawa nyo. Tama po ba ako?
Mga kapatid, makinig ho kayo mabuti ha. Ang binibigyan natin ng kaluguran sa buhay natin, spiritual speaking ha, spiritual speaking na, doon tayo sa spiritual, ang Diyos. Amen. Kung ikaw na babae, na meron kang asawa, pagising mo ng umaga, nananalamin ka, nagsusuklay ka, nagtutubrush ka, for the sake of your husband, pagdating ho natin sa espiritual na aspeto ng buhay natin, nananalamin ho tayo sa paraan ho ng pagbabasa natin ng salita ng Diyos, dapat i-please natin ang Diyos. Amen? Maayos ang buhay mo natin. Ano man nakikita natin sa salita ng Diyos, hayaan natin ang salita ng Diyos ay magkaroon ng bisa at kapangyarihan sa buhay mo natin, matransform ang buhay natin into Christ-likeness. Nandiyan pa po tayo mga kapatid. Ito natin ang basa, verse 20. Tama. Sapagkat binabasan niya ang kanyang sarili at umaalis, at agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. Meron bang ganon? Nanalamin ka na tapos hindi mo alam kung ano itsura mo. Siguraduhin mo na may ipit ka. Siguraduhin mo na nag-makeup ka. Siguraduhin mo naglae ka ng eyebrow. Siguraduhin mo nag-eyelashes ka. Di ba? Di ba yan po ay sino makakagawa niyan? Gagawa mo ba yan ng walang salamin? Tiyak ko, yang inyong mga bag, may salamin yan. Tama po ba ako? Sister, may salamin yan, yung bag mo. Wala. May tiwala. May tiwala sa sarili. Joke lang ha. Di ba karamihan? Siguraduhin natin, pagharap po natin sa salamin, dapat tanda mo pa kung ano itsura mo. Tuloy ang basa, verse 25. Ngunit ang tumitingin sa sasakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at natili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Huwag ho ninyo ma-misinterpret ha, ang kautusan dito ay hindi 10 commandments. Kasi meron pong commandments si Lord. Amen? What is the command of Christ? Sige nga po, tinalai ko na sa inyo ho ito. Ano ho yung commandments ni Christ? That is Great Commission. Very good po. Love one another. Love your neighbor. That's the greatest commandment. Amen po ba? Love your God with all your heart, and then love your neighbor as yourself. Again, yung kautusan dyan, that is the 10 commandments. Kasi meron pong law of Christ. And the law of Christ is mag-ibigan kayo sa isa't isa. Amen po ba mga kapatid? Ngayon, kung ginagawa ho natin ito, mga kapatid, hindi natin nalalapastangan yung law of Christ. Not that law of God, yung 10 commandments. Amen? Clear lang ho natin ha, ang salita ho ng Diyos ay magpapakita sa atin kung gaano tayo kasama. Ganun ang kautusan ng Diyos, hindi ang kautusan ang magliligtas sa kanila, ang kautusan ang magpapakita sa kanila kung gaano kasama ang tao. Hindi ang kautusan ang magliligtas sa atin, kundi ang pananampalataya kay Kristo ang magliligtas sa atin. Kaya kailangan nating maipanganak na muli. Again, kaya kinakailangan mong ma-born again. Ma-renewed, ma-regenerate your spirit, our spirit. Para ano po, maintindihan mo lahat-lahat ng binabasa mong salita ng Diyos. Kinakailangan mo ma-regenerate, ma-born again, para maunawaan mo ang mga plano ng Diyos. Kasi unless na ikaw ay hindi ma-regenerate, ma-renewed ang spirit mo, kahit anong ngawa ko dito, hindi mo maintindihan ang aking sinasabi. Sinong gumagawa niyan ng regeneration? Hindi ang pastor. Ang gumagawa niyan ay ang Holy Spirit sa buhay ng bawat isa sa atin. Palapakan natin siya. And this is the last, bilang konklusyon. Sa pagkatapos, maliwanag nating naintindihan, lahat tayo po ay makasalanan. Walang matuwid at hindi natin kayang abutin ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, salamat sa biyaya ng Diyos.
na tayo po ay naligtas dahil sa panampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. And that is grace. Amen? Dahil sa grasya ng Panginoon, dahil sa biyaya ng Diyos, ikaw ay naligtas. Kaya, masabi mo sa sarili mo, pag ako ay namatay sa daigdig na ito, ako ay pupunta ng langit. Amen? Nandiyan pa ho ba kayo? Pag namatay ho tayo, pupunta tayo ng langit. Hindi tayo pupunta ng impyerno. Amen? Palapakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah! Salamat sa Diyos.